Okay, mga kababayan nating Pilipino, andito sa Pilipinas at sa iba-ibang panig ng mundo. Magandang araw po or magandang gabi, kung ano man ang oras, nasaan tayo ngayon. Kahit na today is January 2, we still wish everybody, mga kababayan natin, ng Happy New Year. At sana po ay pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. Speaking of pagpalain, dahil sa pumasok na po tayo sa bagong taon, meron po akong ilang kahilingan na ipinagdasal nitong New Year. Sa totoo lang, napakahaba po ng listahan ko. Kaya lang, hindi na detalyado kasi yun eh. Na kung ididetalye nga natin ang lahat na kahilingan natin para sa ating, hindi po para sa sarili ko lang kundi para sa ating bansa. Kasi, pag para sa ating bansa, para na sa ating lahat yon, di po ba? Kasama na ako doon. Kaya, para sa ating bansa. Kasi, pag umunlad ang ating bansa, lahat tayo damay-damay uunlad. Di ba? So, sa napakahaba kong lista na hindi na ma-take up sa loob ng isang oras, inigsian ko na lang po, kumbaga yung tatlong major na lang. 3 major issues na kinasasangkutan ng ating bansa sa ngayon. Una po, ang una-una po na aking, kumbaga, wish list. Mga kahilingan ko para sa ating lahat, para sa ating bansa. Unang-una na po, number 1 sa aking lista. Siya nga pala, sinamarize ko siya sa 3. So, para mabilis po tayo, hindi tayo ganong humaba, ginawa ko na lang na 3. Yung unang-una na nga po is, manatili si President Bongbong Marcos sa posisyon, sa pagiging Pangulo ng ating bansa. Bakit? Alam naman po natin na may mga ugong-ugong, may mga ilang individual, ilang mga kampo, grupo ng mga tao, na mga Pilipino, kababayan natin, ang hinahangad at gumagawa ng mga galaw na gustong pabagsakin ang ating gobyerno. Gustong patalsikin ang ating Pangulo sa kanyang pwesto. Nang sa ganon, mayroon silang iuupo na gusto nila. At sa panahon po ngayon, itong 2024, medyo critical po. Medyo critical ang lagay ng ating bansa. Dahil po dito sa mga kontrabida. Mga kontrabida na nagmamagaling, nagpapakita ng masasamang ugali, at nagpapakita ng pagkagahaman sa pera at kapangyarihan. Alam natin kung sino, di ba? Ngayon, bakit gusto kong manatili si Pangulong Marcos sa posisyon? Una, dahil si Pangulong Marcos po ay mayroon siyang mga magagandang plano para sa ating bansa na kanya na nga pong inumpisahan. Una na po na inumpisahan niya, actually,
early last year ay yung tungkol sa food security. Yung pangangailangan natin sa meat supply, poultry and meat supply. Diba nag-inaugurate sila ng isang milyonaryong Chinese businessman, si Ramon Ang. Diyan yata yun, dyan sa Mindanao, Cagayan de Oro yata yun, ng isang napakalaking poultry and piggery business. Actually, hindi lang sa Mindanao sa buong Pilipinas. Yan para ho ay masiguro na mayroon tayong enough supply ng pagkain. At yung ginagawa niya pong plano para sa ating agrikultura, yung pagtatayo ng mga agricultural projects kagaya ng irrigation, mga ano ba yung tawag to? Nakalimutan ko. Yung post-harvest facilities. At marami pang iba. At isa pa po dyan, ito nga po na pakikipaglaban niya dyan sa West Philippine Sea, ito ay para ma-secure din yung ating source ng seafood. Tungkol pa rin sa pagkain. Now, ano pa? Yung tungkol po sa problema sa kuryente. Yung tungkol sa ipinangako niyang project kung paano tayo magkakaroon ng enough supply ng power, kuryente. Ayun nga pong kakatapos lang na solar farm, na pinakamalaking solar farm sa buong mundo, nandyan po sa Nueva Ecija nakalagay, na kaya po niya na supplyan ang buong Luzon. At yung mga plano pa niyang mga windmills, yung plano niya na paghuhukay ng langis at natural gas para magkaroon tayo ng more supply of fuel, energy. At marami pa pong magagandang proyekto ang ating Pangulo para sa ikabubuti ng ating buhay at ikauunlad ng ating bansa. Ngayon, kapag ho kasi nagtagumpay itong mga may masasamang balak sa ating bansa, ano ang mangyayari? Mapuputol na naman po yung inumpisahan ni Pangulong Bongbong Marcos. At kapag may pumalit na iba na naman, na iba rin ang plano, maiiba na naman ang destiny ng ating bansa. At alam natin kung sino ito na gusto nilang iupo. Anak nung dating Pangulo, na sa loob ng 6 na taon, nagsuffer po tayo. At alam natin kung anong ginawa. Mamamatay tayo. Gusto ba natin na maulit muli yung gano'n? Kaya sana po pakiusap, Pakiusap lang po sa ating mga kababayan, huwag sana po tayo nagpapaniwala doon sa mga naninira at gustong magpatalsik sa ating Pangulo. Kailangan pong matapos ni Pangulong BBM ang kanyang termino hanggang 2028. Nang sa ganon, yung mga proyekto na kanyang plano ay matuloy. Mahirap na kakaupo lang ng Pangulo. Hinahanapan na kaagad ng mga resulta. 2 taon, wala pa ngang 2 taon magdadalawang taon pa lang. Sana itong mga kumukontra na ito, itong mga kontrabida na ito, questionin ninyo si BBM. Hanapin ninyo ang magandang resulta, ang kanyang mga pangako, bago siya bumaba sa 2028. Ngayon, hindi pa pwede tayong maghanap. Masyado naman kayo. Yung nakaraang 6 na taon nga itong mga suportador na ito ng Duterte. Anong napala ng bansa natin? Puro utang.
Di ba? Ngayon, ang ginagawa ng kasalukuyan nating Pangulo, binabayaran yung mga inutan nung nakaraang administrasyon. Di ba? Kaya dapat lang po, kung gusto natin na matuloy-tuloy ang magandang tinatahak ng ating bansa, suportahan po natin si Pangulong BBM. Ingatan po natin siya, tulungan po natin na iligtas siya dito sa mga masasamang elemento na nagbabala na patalsikin siya, ibagsak siya. Dahil ang pagbagsak po ni Pangulong BBM ay pagbagsak ng ating bansa at ng ating mga buhay na mga Pilipino. Okay? Pangalawang kahilingan. Para po makatulong na magtuloy-tuloy at matapos ni PBBM ang kanyang termino hanggang 2028, kailangan pong mawala sa landas ng Pilipinas, sa landas natin, itong mga Duterte. Kaya yan po ang isang pangalawa kong kahilingan, na sana matuloy na ang investigasyon at ng ICC at mapatunayan na sila ay nagkasala at sila ay dalhin na kung saan sila dapat dalhin. Alam natin na may mga nananakot dyan na kesyo kapag daw itinuloy ang pag-aresto dito sa mga Duterte, magkakagulo. Sabi ni Harry Roque, magkakagulo. Anong klaseng gulo? Well, kahit hindi ninyo banggitin, alam na namin. At pinaghahandaan na sigurado ng ating Pangulo. Maghunos dili kayo dyan sa mga binabalak ninyo. Baka kulungan din ang bagsak ninyo niyan. Alam ninyong illegal yan at labag sa Constitution. Magpabagsak ng gobyerno, mangagaw ng pwesto. At saka, itong mga sumusuporta na ito dito sa mga Duterte. Alam niyo kung anong ibig sabihin yan? Anong klaseng tao sila? Mapagkandili sa mamamatay tao. Alam ninyo, alam nating lahat kung bakit nandito ang ICC. Ay para imbestigahan yung mga kahayupang ginawa ni Duterte at ng kanyang mga kasabwat. May ginawa silang mali. May ginawa silang kasalanan. Kaya nandito ang ICC. Ano man ang gawin ninyo dyan, kung talagang nagkasala, mananagot sila sa hustisya. Kailangang mabigyan ng hustisya yung mga biktima nila. Sa oras po na mawala ang mga Duterte, magiging matahimik na po ang ating bansa. Magtutuloy-tuloy na, wala nang haharang-hara pa sa tinatahak ng ating bansa. Dito sa ginagawang mga proyekto, mga plano, na magagandang proyekto at plano ni BBM para sa ikaunlad ng ating bansa. May humaharang eh. May kumukontra. Kaya hanggang nandiyan po ang mga Duterte. Hanggang nandiyan ang Duterte. Mabubulilyaso po ang magagandang plano ng ating Pangulo. Dahil ayaw nila. Ayaw nila ng magandang pag-unlad ng ating bansa. Alam natin kung anong mangyayari. Ipagkakanulo ang ating bansa sa China. Papayagan ulit. Kapag po napatalsik si BBM at pumalit ang mga Duterte dyan sa Malacanang, sigurado, pababalikin ni Duterte yung mga Chinese. At wala na naman masasayang lang po yung mga inaumpisahan na ng ating pamahalaan
na ginawa dyan sa West Philippine Sea. Mababaliktad lahat, tataob lahat. Alam natin na bubuelo ulit ang mga Chinese dyan sa West Philippine Sea. Hindi lang West Philippine Sea, maging itong buong Pilipinas, maaaring masakop tayo ng komunista. Dahil yan po ang balak ni Duterte. Kaya huwag po nating hayaan na mangyari ito. Kailangan suportahan po natin ang hakbang ng ating gobyerno na ipaaresto ang mga Duterte at ang kanyang mga kasabwat. Nang sa ganon ay magtuloy-tuloy po ang matahimik at maunlad na tutunguin ng ating bansa. Pangatlo, isang bagay po na makakatulong na manatili sa posisyon si PBBM at ang pagkakaalis sa ating landas sa mga Duterte ay ang pagbagsak po ng China. Masama man pong isipin dahil ang magiging kawawa po ay ordinaryong mamamayan ng China kapag bumagsak ang bansa na China. Pag bumagsak po ang kanilang ekonomiya, natural maghihirap yung mga ordinaryong mamamayan. Di bali na yung mayayaman at yung mga opisyal, hindi sila affected eh. May kakainin sila sa loob ng 100 taon. Kaya lang, kung ito lamang po ang paraan para mailigtas po ang ating bayan sa kapahamakan, sa nakikita nating pagpapasakop ng Duterte sa China, ay isang paraan po para mapigilan ito ay ang pagbagsak ng ekonomiya ng China. Which is nag-uumpisa na po sa ngayon. Masama man pong isipin ito sa kapwa, pero yun lang po ang isang mabisang paraan para matigilan, mapigil po ang China sa kanyang mga makahayop na ginagawa sa buong mundo. Lalo na po dito sa ating bansa. Yung pang-aagaw ng teritoryo, pang-aagaw ng kabuhayan, yung sobrang kayabangan, mapang-api, mang-aagaw, magnanakaw. Yan po ang bansang China. Kaya po kawawa tayo kapag yan nagtuloy-tuloy po ang pag-unlad ng China. Gayan po ang isang hinihiling ko. Ang pagbagsak, ang collapse ng bansang China. Nang sa ganon ay maging matahimik tayo dyan sa West Philippine Sea at mailigtas po ang ating bansa. Mailigtas ang ating bansa sa nakikinikinita natin na nakaambang pagsakop kung hindi man giyera. Dahil siyempre tayo mga Pilipino, hindi naman ho tayo basta na lamang hihilata. Siyempre lalaban po tayo. O di pag lumaban tayo, giyera yun. Kung ayaw naman natin makipaggiyera, o ayaw nating lumaban, ibig sabihin lang yan, kusang loob tayong, no, not even kusang loob, yung hahayaan na lang natin na sakupin tayo. Sasakupin tayo. Natural ayaw natin, di ba? Kaya, para po sa akin, itong tatlong issues na ito lamang po, sana man lang dito sa loob ng taon na 2024, na alam natin na magiging magulo. Ito lamang po ang aking wish, panalangin. Ang collapse ng China, ang collapse ng Duterte, at ang pananatili ni PBBM sa kanyang pwesto sa Malacanang. Yun lamang po, mga kababayan. Kayo po, ano po ba ang inyong wish list sa taong ito para sa ating bansa?
Yun lamang po mga kababayan at maraming salamat po sa panunood at inaanyayahan ko po kayong muli na manood sa aking mga susunod na videos. Kapayapaan po sa ating lahat.